dakong alas 9:20 ng umaga nang bumilis-bilis ang andar ng andas ng Poong Jesus Nazareno dito sa may Ayala Boulevard, kung saan makikita ang libo-libong deboto na nakibahagi sa prosesyon. Bagamat bahagyang bumilis, kalagitnaan malapit sa bukana ng tulay ng Ayala ay kulang-kulang 1 oras ding nagpaatras sa abante at ilang beses nagpaikot-ikot ang andas bago tuluyang nakatawid sa Ayala Bridge. Ang tagpo na ito ay nagbigay ng kasiyahan sa ilang mga debotong aking nakatabi sapagkat hindi man daw sila nakalapit o nakahaplos sa andas, ang pagkakataong humarap sa kanilang gawi ang puon at masilayan ito ng diretso ay malaking bagay na sa kanila. Bagamat mariin nang ipinagbabawal ang pagsampa sa andas, marami pa rin sa mga deboto at ilang mga kabataan ang nagpupumilit na makasampa rito, gayon din ang ilang lumambitin pa sa krus ng Nazareno. Sa kabila ng init, pagod at panganib ng siksikang prosesyon, marami sa mga deboto ang hindi ito alintana at sinikap na makahaplos sa salamin ng andas, gayon din ang makahawak sa lubid. Isa sa dekada ng namamanata sa Nazareno si Ambet Javier na taga-Cainta, Rizal. Malaking karangalan, malaking nawawala yung sakit ng mga nasa katawan mo, kalooban mo. Tsaka kumbaga napakagaan sa buhay pag nakahawa ka sa andas o sa lubid man lang. At ang kanyang dalangin sa Poong Nazareno, ay magkaroon lang po ng kapayapaan yung ating mundo, kapayapaan sa ating bayan, magkaroon ng pagkakasundo. Kaya nga, hindi na natin alam kasi po nangyayari sa mundo natin. Nakita po na pa natin, climate change, marami nang nangyayari hindi maganda. Magkaroon lang po ng kapayapaan, yun lang po ang magandang natin. Ilan din sa mga deboto ang sinuong ang panganib makasampa lang sa andas. Sarap po, pero mahirap po. Dahil siksikan po, tsaka tutulakan din po. Siyempre, napakasarap sa pakiramdam. Parang lahat ng kasalanan mo, inugasan na ng Panginoon. Nagpapasalamat kami. Nakasalang ulit ko ng pagkakataon ko. Isa rin sa ilang taon ng deboto ng mahal na Poong Nazareno si Nanay Marilyn Cantila na mula pa sa Vigan, Ilocos Sur. Parang hindi ka nakakaramdam ng gutom, hindi ka nakakaramdam ng pagkauhaw, tsaka hindi ka napapagod. Yun lang. Tsaka wala kang nararamdamang sakit na pag-uwi mo, pagbalik mo sa Ilocos, wala kang nararamdamang sakit. Viva! 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 Habang papalapit ang andas ay siya ring pagwagayway ng mga bimpo at pagtaas ng mga kamay ng mga deboto kasabay ng pagsambit ng katagang Viva. Buhat ng hindi maiiwasang tulakan at siksikan, ilan din sa mga deboto ang nahimatay, nasugatan at nagtamo ng ilang pinsala sa kanilang mga katawan. Ngunit buong puwersa namang umantabay ang kapulisan, rescuers, gayon din ang ilang volunteers para sa anumang emerhensyang tulong ang kailangan sa kaganapan at mapanatiling payapa at maayos ang aktibidad. Mabilis na rumisponde ang cleaning group matapos makadaan dito sa may kahabaan ng Ayala ang andas ng Poong Nazareno. Samantala, kung ikukumpara ang oras at sitwasyon ng prosesyon sa kahabaan ng Ayala Boulevard noong nakaraang taon, tumagal ang usad sa bahaging ito ngayong taon dahil sa pagkaputol ng isang lubid na siyang nagpahirap sa pagbalanse ng andas. Bukod sa andas ng Poong Jesus Nazareno ay ipinosisyon din ang mga replika nito. Sa mga replikang ipinarada rin, naghagis ng mga bimpo ang ilang mga deboto na kanilang ipinahaplos sa imahen ng poon. Dala ang kanilang mga panalangin ay ang taunang pakikibahagi ng mga deboto sa kalbaryong pinagdaanan ni Jesucristo sa pamamagitan ng panatang pagsama sa traslasyon ng Poong Nazareno. Mula rito sa Quiapo, Maynila, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.